Hello Cancer! Ito yung second week of October reading ninyo. October 8 to 14. If ever napanood mo to sa pagitan ng mga petsa na yan, or kahit lumagpas pa ng 8 to 14, as long as natagpuan mo, maaaring para sa'yo yung mga messages na nandito. Wala naman po itong expiration, okay? So, as long as nakakatugma. So, mas maganda kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Kung hindi nyo pa alam, search nyo lang sa Google paano i-calculate yung birth chart ninyo. So, mas maganda, mas marami kayong signs na mapapanood. Okay? And also, this is a collective reading lamang. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Kunin lang ano yung mga nagmamatch sa energy ninyo. Kung hindi, wag ipilit. Baka talagang hindi para sa inyo. Okay? And kung hindi pa po kayo subscribed sa aking YouTube channel and Facebook, don't forget to subscribe. Paki-like and follow rin ang aking FB page, Instagram, TikTok. Kung gusto niyo yung personal reading, mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description. Okay. Cancer, before we start, pwede nyong i-pause, i-rewind kung nabibilisan kayo sa pagsasalita ko. Ito yung lucky day ninyo. Sunday, yung lucky numbers ninyo, Cancer, 10, 23, 48, 39, 3, at saka 46. Ano yung overall energy ninyo? Cancer. Second week of October. Ano ang overall energy ninyo? Panther Spirit. Reclaim your power. Wow, mukhang matindi ang overall energy mo. Ano ba yung mga dapat mong i-reclaim na pag-aari mo na sa iyo dapat? Supposed to be. Yan yun. Reclaiming your power. Kung nawalan ka ng power or control over yourself, over your situation, over anything sa buhay mo, ibalik mo yun. Ibalik mo yung power mo. You have the power. You have the control over your situation. Nasa sa kamay mo yan. So, ibalik mo yan. Kung nawala sa iyo yung manibela, aba, sino ba magpapatakbo ng circumstances mo? Ng buhay mo? Ano ba yung magiging outcome mo? Sabihin na natin may malaking role, yung tadhana. Yung nakatadhana sa buhay natin. Pero meron tayong power. May manibela pa rin tayo sa buhay natin. Hindi tayo dapat nawawalan ng control. Ito yung main energy mo. So, regain your power or reclaim your power. If ever nawalan ka ng control sa sarili mo, sa circumstances mo, no? See the big picture. Ito yung outcome mo. So, pwedeng limited yung vision mo sa ngayon. At dapat mong tignan lahat-lahat ng factors din sa paligid mo, sa scenario mo. Kung kailangan mong tignan yung kabuuan ng picture, yun yung dapat mong gawin. Yan yung outcome mo Pwede kasing may mga bagay na you are refused to take a look at. May mga bagay na pwedeng hindi mo napapansin or nire-refuse mong makita. Yan yun. So, dapat lahat lahat itanggapin mo, tignan mo. Tignan mo yung kabuuan ng sitwasyon ng mga bagay-bagay bago ka magde-decide. Tignan mo na lahat-lahat, explore mo muna lahat-lahat, no? Kasi pwedeng may mga hindi ka na pwedeng hindi mo na nalalaman or hindi mo napansin, no? May mga yung na outlook. Ano pa ibang energies ninyo? Okay? Bull, do not back down from opposition. Wag kang mag-back down kung ano man itong kakaharapin mo. Tao man yan, sitwasyon,
Huwag kang ano dyan, huwag kang sumurrender agad, no? Kumbaga, huwag mong ipamigay lang. Huwag kang mag-back down. Huwag kang panghinaan basta-basta. Pakita mo kung hanggang saan yung kaya mong ibigay dito sa sitwasyon na to. Whether tao man yan o sitwasyon na nakakaharap mo. Ayan o. Huwag kang maduwag or mag-back down sa face ng opposition. Kung may makakaharap ka man tao o sitwasyon. Ayan o. Ipakita mo daw yung strength and fortitude na meron ka. Kumbaga, show this person or this situation, everything you've got. Hindi yung mga ano ka lang, babahag ka na lang, no? Hindi ganun. Yun yung sinasuggest sa iyo. O, may makaka-encounter ka babae. Dealings or relationship with the woman may dark complexion or hair. Pay attention pagdating sa kabuhayan, sa kaperahan. Okay? Maging cautious pagdating sa mga dealings with money. Stubborn, aggressive person, o yan na nga siguro yun. May makakaharap ka, sobrang tigas itong person na to. Tigas ng ulo, very aggressive. Persistent siguro yan, at ikaw dapat ganun din. Kumbaga, dapat i-match mo yung energy niya, huwag ka lang mag-back down, yun nga yung sinasabi sa iyo. Kumbaga, huwag ka sumurrender dyan. Tapatan mo rin, no? Pakita mo hanggang saan mo kaya. Love, deep affection, and caring. Oh, meron ding ganyang eksena, at least. May positive na energy. Oh, baka pagdating sa ano to, hindi lang naman laging sa romance ang love, yung affection and caring, di ba? Pwedeng sa friends, sa family, o kung ano man yung, kung saan ka man nakaka-relate dyan, Cancer. Parang nagre-relate nga sila, reclaim your power, o wag kang magpasakop, kumbaga kung sinasakop ka ng mga dayuhan, huwag mo ipasakop yung yung bansa mo, 'di ba? Yan yun eh. Huwag kang mag-retaliate, 'di ba? Ipaglaban mo yung iyo, yung nasasakupan mo, yung lugar mo, yung pag-aari mo, ipaglaban mo 'yan. Huwag mong basta ipamigay lang ng libre, 'di ba? Maglaban mo siya hanggang saan mo kaya. Kung ano man yung tinutukoy dyan. Huwag kang maduwag sa face ng kalaban. 3 of Wands, I have the energy. I need to realize my goals. So, this is parang pagiging determined, no, na makuha mo talaga, ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve dito. Goals eh. May sinasabi siya eh. Sinasabi dito, you have the energy para ma-realize yung mga goals mo. So, ayan. If ever you're feeling down, no, remind yourself na you have what it takes to achieve kung ano man yung gusto mong ma-achieve. Okay? I create what I choose. Naturally with joy. Oh, meron ditong about pagiging creative, kung paano mo diskarte, kung paano mo ma-achieve tong goal mo. So, parang related pa rin siya sa 3 of Wands na nafe-feel ko. No? Nandyan yung andyan yung talino mo, andyan yung kakayahan mo, yung talento mo, gamitin mo yan para ma-achieve mo tong goal mo. Ayan o, you literally have what it takes na ma-achieve mo yung goal mo. Ayan din yung sinasabi ni Empress. So, isa pang meaning, pwedeng abundance, something coming into fusion. May nagbubunga na. Magbubunga at magbubunga. May aanihin ka rito, di ba? Kung may tinanim ka, may aanihin ka dyan kay Empress. Okay.
The card ng fertility yan. So, if you are expecting pregnancy, child, pwedeng on the way pa lang o be cautious. Kung walang balak magkaanak, kasi Empress is an indication na possible na may pregnancy. Possible na may baby. O, diba? Baka meron diyang may kabuwanan na asawa mo, o ikaw, o loved one mo, o even kahit paparating pa lang yung pregnancy, no? So, indication yan. King of Swords, so pwedeng merong ditong may Libra, may Taurus energy, meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius with the King of Swords. Okay. Kailangan mo lang talaga dito, alam mo, diskarte. Yan yung sinasabi ni King of Swords, so. Meron kang abilidad, may talent ka sa ganyang bagay, sa strategy, gamitin mo yun para mag-succeed ka dito sa goal mo. O kung meron ka mang mga problema, no? Yan yung sinasabi ni King of Swords. Gamitin mo yung abilidad mo, yung talento mo. Meron ka may talent ka sa ganyan Gamitin mo yan, diskarte mo. Yan, makakatulong yan sa sitwasyon mo. Meron ka ring Ten of Swords dito. I see the truth is in this ending. Okay? So, may magtatapos. Kung ano man itong sinasabi ni Ten of Swords. Pero may mag-i-end itong second week of October. At itong ending na to, ito yung magbibigay sa iyo ng clarity. Ito yung magbibigay sa iyo ng magre-reveal ng truth. So, maganda. No? Kumbaga, itong ending na to necessary para lang ma-expose o malaman mo yung katotohanan at least. So, this is a blessing in disguise. Magtatapos, merong matatapos, pero at least, 'di ba? Yung ending na yun magbubunga siya ng maganda para sa iyo At least, no? Enlightenment, malalaman mo yung katotohanan, 'di ba? Tingnan naman natin yung love life ninyo, Cancer, second week of October. Nako, may nagpapahabol dito. Okay? Naghahabol pagdating dito sa relationship ninyo. Pero parang ang gulo-gulo ng sitwasyon nyo ngayon itong person na ito. Pwedeng hindi magre-relate lahat, pero parang meron dito nag-aabol for the sake of the family lang. So, kung may anak kayo, yan, pwedeng yan. Baka nag-a-apply sa inyo. Okay? Pwedeng may anak na kayo nitong person na to. And syempre, naghahabol para sa anak, para sa family, hindi lang sa pansarili. Okay? Kaya lang ang labo talaga parang ang gulo-gulo ng person na yan. Ikaw man yan o yung person mo. So, meron ditong ang gulo-gulo niya. Pero yung isa, ang habol lang naman niya dito is hindi lang sa sarili niya. Para sa anak din, para sa pamilya ninyo. Kung meron na kayong anak nitong person na to. Okay. So, etong tao na to, mabait siya. Willing siya magpatawad. Ayan, may apology dito If ever na babalik man ito, kasi pwedeng umalis na tong person na to sa buhay mo Pero halimbawa, pwedeng may anak kayo. So, yun na lang yung hinahabol mo. Yung mabuo yung family ninyo or at least para sa anak nyo na lang. No? And very willing magpatawad ito. Mabait. Pag humingi ng sorry itong person na to, patatawarin niya siguro. Kailangan lang, gusto lang din ma-feel neto na sincere na humihingi ng tawad yung isa. Yun lang din gusto niyang makita from this person. Okay? So, ano yung magiging closing message or advice para sa inyo, Cancer? Joy and delight. Open your heart to joy. Huwag kang maging bitter, Cancer. Kung may mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo, i-embrace mo pa rin yung mga happy times.
Ayan o, open your heart to joy. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa katapusan ng mundo. Para isara mo yung puso mo na maging masaya ka uli. Yun yung mensahe para sa iyo. I-embrace mo yan. Open your heart. Open your heart to happiness, to joy. Okay? Cancer, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.